Pilipinas. Pagkain man o pagyaman, biyahe man kung saan saan, kahit pa sino pa ang iyong angkan. What's up Pilipinas? What's up Pilipinas? Halina at libutin ang ating mundo. What's up Pilipinas? Aming ibibigay ang inyong gusto. What's up Pilipinas? Ang show na ito'y para lang sa inyo. What's up Pilipinas? Tutok na. So what's up Pilipinas? Libutin ang mundo, kainin ang gusto, alamin ang tamang daan kung paano ka umasenso. Kasama ang buong tropa ng What's up Pilipinas. Aming ibibigay sa mata at ipapadanas ang saya ng What's up Pilipinas. Tutok na, so what's up Pilipinas? Ang saya dito sa Pilipinas, ihahatid sa inyo ng What's up Pilipinas. Si MPT South po ang headquarters ni Cavite and Calax. So, MPT South was awarded last 2022 ng Leadership in Energy and Environment Design. So, what is LEED? Leadership in Energy and Environment Design is the most widely used green building rating system. So, LEED certification is globally recognized and symbol of sustainability and achievement and leadership. So, yan po yung pinagmamalaki ni HAB, yung mga sustainability features po ng aming place. So, later, madadaanan po natin ito lahat. So, yung ating, nakikita niyo yung ating mga parking slots na mayroong mga solar panels po sa ibabaw. So, pero naging operational siya 2020, nandito na rin naman po sila. Okay. Yung mga empleyado. And 2022 na. So si I po, meron din po siyang LEED certified noong 2022. Ito po ang ating Olympic size na basketball court. So meron po tayong mga bleachers and meron din po tayong shower room. Meron din tayong mga solar panels. And yung mga tubig ulan na nakakatch sa kanya, pinifilter po. Pinifilter pa siya. Pinifilter po siya para... Pero saan yung pinaka-ano niya? Saan bumabaksak lahat? Saan naiipon? May... doon. So, isa din po sa pinagmamalaki ni HAB yung ating e-vehicle charging station. Meron po tayong dalawang e-vehicle or patrol vehicle na ginagamit natin pang patrol po sa ating mga expressway. Uy, so, nice. Ito po ang isa. Ito po ang isa. Hindi namin sure. Okay. Pang Tesla ba ito? Sir, hindi namin masyadong yung ating building is bridge line. Yeah. So, ayan po ang represent na yung business ni MPT South, ni MPTC, na building bridges. So, ini-build niya yung bridges sa mga tao, sa empleyado, sa mga stakeholders. Yung kaninang tanong ni Sir, kung pwede rin kami mag-charge. Paano kung meron na kaming e-vehicles, pwede kami mag-charge yan? Para kaming ampon ninyo. Baka pumunta na lang kayo, sir, dito para makicharge. Oo. Pag nadaan kami dito, makicharge kami. Makipag-coordinate na lang po kayo kay Sir Third. Dapat provided na rin yung accommodation. Food. Kung mag-charge, ilang oras din yun eh. 8 hours yan, sir, kapag Oo. standard. So, mapapansin nyo rin, sir, isang feature or notable feature kasi ni HAB is biophilic and design. So, when we say biophilic and design po, kinoconnect nung building yung mga tao. Doon, taga saan ka ba? Caloocan po ako, sir. Okay. Yes, Ma'am, make sure na, sir, isa po tayo. na-approve na yun naman doon sa Nangkaan. Opo, naka-turnover na po. Nakalipat na kayo? Hindi pa po. Hindi pa. Saan siya? Doon sa Woodtown. Doon, kapitbahay na tayo. Yes, ba? Invited ba kami? Pumunta kayo, sir. Go ahead, go ahead. Automatic invited na kami ha. Doon ha. Saan ba gagawin? Manila Cathedral ba? So, ito po ang ating board room. Ayan. Welcome to our board room po. Tinatawag din naman ako. So, dito nagaganap ang ating, pag may mga meeting, si ating management committee,
lalo kapag may mga bisita kami katulad ninyo, or may mga media, ganyan, mga VIPs, dito po natin. And then ito, dyan po kasi nakalatag yung ano natin from Gobs Drive, open canal, dito po dadaan si Calax, connecting to Kawit. Okay. Ayan pong daan natin na yan. Kung dyan po kayo dumaan kaninang umaga, yan po yung linya. Going to Kawit po. Nice. Si Management Committee, mas madali nilang ma-access or ma-monitor yung traffic ng ating expressway. Uy, wow. So, ayan po, Nice. meron tayong 24 units ng 55 inches LED screen. So, sa kaliwa po, medyo naglo-loading lang siya, pero si Cavitex po ang ano natin dyan, ang real time. And then, dito po, sa mas malaking screen, si Calax. So, medyo nagkakaproblema lang din sila sa baba. Hindi natin siya pwedeng pasukin. Ayan. Papas ka na sa kanila, sir. Si Jose Marichan pa rin. Ready na ba kayo? Ready na kami. So, ito po ang ating traffic control room. May mga questions, sir. Dito ako. Kasi hindi namin alam. Ano, yung mga hindi namin masagot. Sila ang mas... Hello, ma'am. Ilang shift daw po kayo? Ilang shift daw po kayo? Tatlo po kaming shift. Dapat crucial info to kasi baka ano to eh, pang-remo. Yes, sir. Sa NDS. Lumitaw kasi yung NDS na. Hindi pwedeng ano. Ikakat ko na lang. Sige. Kasi talaga. Ito kasi pang-alak. So, sila naman na sa kanila. Dito sa... Yan o. May nakaupo dito. May cactus eh. Yung kayo na videos lang mula, para sa Kasi iniisip ko may pamilya ako kasama. Baka karating din naman ako. Diba? Lalo na pumunta ko ng bago. Sigurad lang. Dahil si Eco Max Kasi ba yun, pahuli. So we're going back. It was designed commerce and industry, strategically connecting Metro Manila to the rising commercial and business hubs of Cavite, Laguna, and Batangas. Finally, our most advanced toll road in the country, the Cavite-Laguna Expressway, or CATS. This 4-lane, 45-kilometer expressway begins at Cavite and exits near the SLEX Plaza interchange in Laguna. It will also be linked to the Cavitex in the near future. The Calax is composed of 2 segments and has 8 interchanges. The Cavite segment's interchanges are at Cavite, Open Canal, so that we can have a latest update po dito po sa ating ginagawang Cavite-Laguna Expressway, which I guess some of you are familiar with already at iba po excited. So, but before that, third will introduce po muna yung ating mga media partners that are present here today, and then we also at MPT South will introduce ourselves just so we can be familiar and with each other. Hello po, good morning. I'm Third Alam, Corporate Communication Supervisor of MPT South. It's nice to see all of you today, and thank you po sa time na binigay niyo para makita po natin yung progress ng ating Calax. So, here with us today is Sir Bochi Santos from Visor, and then si Sir Fishkan and his wife from Napachero Cavite naman po. Si Sir Brando Rosales from Motopinas.com, and then si Sir James Tagle po from Auto Haven PH.
Sir Joey Pestaño from Progreso Pilipinas, and Sir Ross Del Rosario from What's Up Pilipinas. And yan po, sila po yung part ng project sa Calax. Si Sir Lou, si Sir Jonathan, Sir Bart, Sir Amin, and then si Ma'am Debbie. Kasi Sir, and then si Sir Bukot Soweto. And for Martin po, nabigyan na po si third. Again, I'm Joan Miranda po from the Integrated Communications Department. With us today is our Vice President for Communication and Stakeholder Management, si Ms. Arlette. Some of you may just familiar. And yes, si EJ po, also part of our core team, and you meet the rest of the team naman po later. So, without further ado, to kick off this ocular, we'll have a few messages po from Ms. Arlette. Now, actually, I'd just like to welcome everybody, of course. Clap for us. Number one, we are so far now blessed with sunny weather. Yes. So, thank God. Kanina, alas 5 nung nagising ako, sabi ko, oh my gosh, paano kami mag-online? Diba? Of course, at this point, I'd just like to say welcome to everybody, and of course, we are very thankful that you're going to help us again tell the story of Calax out there, no? Sa inyong mga followers, at saka sa inyong mga readers, and we're always grateful for the support and the friendship that we have already established, and of course, our aming mga magigiting at magaganda engineers will be with you today, so that we can have a visual of what the video is going to show you, diba? So you will experience Calax. Alright? Thank you very much. And actually, kung papaumanhin din ako na hindi ako makakasama dun sa buong ocular, supposedly, makakasama ko, yun yung schedule. However, we have an emergency meeting with one of our stakeholders in General. Yes. So, of course, yun muna. So, yun natin para mag-deliver ang Calax. Di ba? Isip muna natin yun. And, of course, you're in very, very good hands. Very professional. They know their staff. Our engineers are there to be with you. Okay? Thank you so much. Thank you. Before we start with the legal project presentation, we'll just show you a quick video of how Calax condition food is.
Pilipinas Carabinas, yes. Ay, yes, sir. Yes, ito ibabalikan natin. Yes, yes, correct. So there, Gen 3. 20 later. So guys, ito yung inaugurate natin si President. Itong Howlett area na magiging CC link. So it will link Carallax and Cavitex. So ongoing this construction. So, what is the version in The construction manager, one of the construction manager for this project. Just to give you a construction update for the Gawit, and this is the South Luzon Expressway in Mangkasa. So total of 44.57. And this blinking line is the subsection 1 to 1-3, which is ongoing construction. This portion starting from Governor's Drive to Aguinaldo Interchange. We have if you're already if you're familiar with Carallax already, you've been there, diba? So you're familiar with the last portion, which is Silang. So di ba para may bitin, because there's a road na Silang papuntang Tagaytay. So, kung magka-cross pa kami nun, yung pag-cross natin ganyan, yung iba may rotonda, yeah, we will cross Aguinaldo. We'll cross Aguinaldo, go to Las Marinas, and then go until Governor's Drive interchange. Ito na po yung may tunnel. This is Governor's Drive. We have the bridge under the progress photos. Is open now. This is the waterway bridge in Maralas. This is Rios Drive in Maralas waterway bridge. And also this state drive, this expressway bridge. We have substantially completed already, and open canal area. We have waterway bridge in Maragas. And also the roadworks construction, embankment works. So, in the progress photo, it shows the Gawit Interchange Toll Plaza. Kasi mamaya, para diretso yung tingin nyo hindi nyo makikita. Yung mga area ko na hindi natin mapasok dahil ng putik because of the rains. So at least dito makikita niyo po sila lang. Our process start from Aguinaldo Highway. This is the Aguinaldo Highway, and we have interchange bridge there ongoing construction, and we have the under there. This is underpass in and we have waterway bridge in number 9, waterway bridge. This is part of Las Marinas area as well. Actually, the boundary of Las Marinas and Silang, this bridge. So this is part of Silang. This is part of Las Marinas. So we have ongoing bridge, waterway bridge, and excavation for the road works. Actually, we have already some bridge preparation in the area, and race course. We have overpass bridge here in Kasuyan. Ano yung higher elevation ng highway?
mataas siya, di ba? O Normal, if we have overpass bridges, no, upgrade yun. Upgrade. Ano ang elevation? Relative. also we have the roadworks construction here already. We are on this upgrade level preparation. Anong clearance niya, sir, from Governor's Guidelines 93? No, normally that is around 6 5.2 actually the standard, but we are higher for this 5.2 requirements. We have the tool plaza here in Governor's level, we use something to become CDC. There may only be We have AMS, you have to access the the main ramp is here. If you are coming from Governor's Drive, you enter and exit Governor's Drive in this area. This is Palapara. Depends kasi, depends on where you are. This is Mayor's Drive. Slip naman. And General Reyes. This is water. Isa sobrang lakas. Kaya ako eh. Napasok. So we have makapag-boost sa Tsaka ano, baka mag-buho. Yes. Hindi yung iba, diba? But at least you see the difficulty. Parang hindi siya imagine na Galing mo dalawang dito. Malayo nila. Ay, ano po yan? Pilag-pilag. Hindi po yan isang bahagi. Ginedit sa, oo, ginedit sa. This is Arlando Highway. Nagpahinay ko doon, nagpahinay ko. Sinabi na lang namin sa wala. We have bridge here. We are working for the coating. We follow some structure activities in the bridge. This is the publication area. This is already part of subsection 1. This is open canal to Kawit. So this is subsection 1. We have already the embankment works for this area. We have interchange bridge here. This is exit and entrance from open canal. Trumpet dyan, sir, no? Trumpet technique. Trumpet, yes, sir. Galing mo. We have underpass bridge. Paano wala? Wala. Ako nga, hindi ko alam eh. Underpass bridge, the Lawang Road. Yung, so this is Crispy Bridge in Well, there's where we are. Our building is there. This is Crispy Bridge. We are here. And we have works. We have the clearing activity and also we have already the PCCP in this area. We are here. Yeah, we are here. Ayun tayo. Kala mo live eh, no? Kakaway. Saan tayo? Mahigan.
May mga column sir ng Toll Plaza, no? Sa Toll Plaza, going naman yung column erection natin para sa canopy. Ito ang ginagawa ni Layton Actors Visa Limited. So, part ng work niya. Alex pa po. So, dito sila pa. From here po, going to SLEX Maplasan, it will be around 35 minutes na lang. So, ganun na po yung kabilis yung biyahe. Kung dati, abutin ka pa ng, I guess, mga 2 hours from the travel time, given yung mga traffic po sa local road. Mas mabilis na po siya. And kung i-connect pa siya sa Cavitex, if you're going to Metro Manila, Rojas Boulevard, that's roughly another mga 15 minutes na lang. Kasi, ang expressway po natin ng Cavitex is 14 kilometers. So, mas mahaba na po actually si Calax ngayon kaysa kay Cavitex. Wow. Sa kabilang side. Hindi sir. Ano to sir? Governor Day. Nasa kilometer 1 tayo. Kawit interchange ito. So, Kawit Toll Plaza itong ginagawa na building. Tapos sir, yung after nito pa, anong likod nito sir? Dire-diretso ito ang And open then yung canal, alignment no? natin na around 200 meters papunta Ito ng... yung pabalik ng hub sir. Ongoing naman yung embankment works natin dyan sa road works. So, yan po, feel free to take photos po. But we'll send your official photos din naman po later after. And then, magpo-proceed na po tayo dun sa next. Hahabulin lang po natin yung ganda ng panahon habang hindi pa po tayo umuulan. So, next stop po natin will be our open canal interchange. So, malapit lang din naman po siyang makikita nyo. Although pagdating ng pag-off drive, dun po mas mahaba na yung magiging biyahe natin kasi local roads pa yung mga dadaanan natin. Gusto niyo pang pumunta doon? Gusto niyo po bang pumunta doon? Pwede daw, sabi sir. Pwede naman. Pwede daw po. Sige po, kung gusto niyo po lapitan yung anong area. Basta as long as make sure po na naka-hard hat. Safety. Safety na lang po yung mag-lead para sa mga gusto po lumapit sa construction site. Ito, si Kyle. Ito yung part lang dito. Sino ba susundan ko? Si Joan? Maputik eh. Ayan sir, yan yung mga columns ng Toll Plaza po natin again. Parang walang laman. So parang siyang tube lang na ito yung pinakauna talaga kasi ito yun. Anong pangalan nito sa Kawit? Kawit yun. This is the future. This is the future Kawit interchange. Ganito ba siyang taas? Hindi, baka dito.
Tatambakan pa. Curve na yan siya. Tama ba tatambakan? So ganyan kakapal yung Tall Island, pero pagdating sa actual, kung makita mo yung Aguinaldo, para siyang curve lang. Oo nga, yung ano lang, yung paketa lang. So may subgrade tayo, tapos base course, CTV. Pero okay lang unang ko ng video, paki-explain mo ulit ha, ulitin mo lang yung sinabi mo. Tapos, okay, sige. Para kumbaga may idea lang tao na ganito pala kapal yung ano, sa ilalim ng ano. So yun, sige, start tayo sir. So again, yung dun sa discussions dun sa constructions ng Toll Plaza, so you can see, itong Toll Island natin, ganito siya kalaki. And then makita nyo, meron tayong mga level, kung ano yung dimensions, ano yung thickness ng bawat layer. So start tayo from SBT, and then base course, then CTB, and then PCCB. Then ito na yung finish level ng grade line natin, o yung profile ng kalsada. PCCB sir, yun ba yung aspalto na? Hindi po sir, yun yung concrete pavement. Concrete pa, okay. Iba pa yung aspalto. Opo, wala po tayong aspalto po sir. Wala. Opo, ayun. So yung PCCB natin, yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, nahati tayo ng 4 na materials, from SBT, base course, CTB, then PCCB. Okay. So yun. So ganito kalaki yung Toll Island natin, ganito kakapal, and then yung mga materials natin. So ilalim pala ng Toll Plaza, boss, ganyan kakapal pala yun. O yung kumbaga yung mga expressway natin, ganyan pa pala kakapal. Opo. Ganun po yung backfilling materials natin pagdating sa expressway natin na constructions. Ayun. Ayun lang sir, thank you. Mga ano namin, may media rating. Morning. Yung CTB, ano ibig sabihin? Cement treated base. Yun yung mixing siya ng base course tsaka cement. Top offset, ano yun? Lupa o graba? Saan po? Yung top offset, yung SBT. Ano po yan siya? SBT pala yun. Lupa siya, pero meron kaming specific term na pumasa sa embankment materials. And then base course, yung common na nakikita natin na may graba, aggregates. And then yun, yung sinabi kong kanina, CTB o cement treated base. And then doon na tayo sa PCCB, yung common natin nakikita sa ito mga 1 foot, tama ba? Hindi po, 330 po. 330 millimeter. Ano ba yun? Mga at least 1/3 ng 1 metro. 1/3 pag kasi di ba ano yung isang 1 foot, ano ba ang ano ng 1 foot? Ilang mm ba yun? For 1 foot, 12 inches. 12 inches. Pagka yan na rin sa English myth, ano natin. Ayan. Alam mo Pinoy pag sinabi mo millimeter, hindi maintindihan yung millimeter. Ang term kasi sa atin, nakasanayan is yung inches. Ayan. Around 1 foot kasi. Hindi mo 1 foot, maintindihan. Pag sinabi mong 1 mile, di na maintindihan. Dapat 1 kilometer. So sir, nagkahalo yung English siya yung SI units. Tapos di ba pag nagsukat ng tela o isang yarda. Pag tela, yarda. So atin pa sir yung connection nito from Cavitex. Wala siyang extra toll naman, no? Wala. Same pa rin talaga, no? Yun lang yung maglilink siya or magko-connect ng Cavitex to Calix. Sisiling. Tulay siya, tulay. Tulay siya na elevated. So roughly 700 meters. Approximate. We'll proceed po to our next destination po. Open ka na. Okay po. How far is it from here? Pero ano lang? Okay lang. Okay na ba siya? So dito sir, may bagong
change it. Pwede, sir. Pero sa pwede. Eh, di ba? Ang rampa natin nandun sa kapila. Ilang po natin malapitan na kasi maputik na po natin. Ito, bubuhusan na yan mamaya. Tapos yun sir na nagpat. May next month. Oo. Ito, tatapusin nila yung isang gold counter. Five point two from previously pong local up to bottom ng girder, nasa 5.2 ang standard. Always napapalo naman. Kasi iniwasan din namin yung more embankment doon sa approach. So dapat nasa tama lang siya. Yung gitna ay mag-support pa yung ay, hindi na. Ito yung apartment natin. Ito yung year 1, year 2 yan. Oo nga pa natin. Bawat yan. Kasi nga pa natin. Ay, ibabaw lang tayo. Body of water. Itulay tayo. Sana solid ground. Ang solid ground. Para continuation na ng Calax mismo. Doon sir, ito, actually ang Calax nasa ibabaw eh. Oo nga, oo. Tulay ito, saan yung ano? Nandun sa kabila, bali apat na span na waterway. After apat na waterway siya, lahat ay babaw na siya. Dapat yung pila doon siya. Waterway bridge sa Malagata. WB1. WB1 na. Dati, ito yung lumang kalsada eh. Yun nga, one way lang yan. Ito ang embankment ito, temporary lang naman ito. Para sa platform lang. Ang baksa. Ayan, after nito, malayo na yung salon mo kasi yung susunod golf drive sa may silang na. Pero ito yung pinakamahaba kasi kung makikita nyo yung Calax, every halos 4 kilometers. Ito kasi 7 kilometers, 10 kilometers, 8 kilometers yung haba. Saan ulit yung ano nito? From here, ano yung talon niya? Ang talon na nito sir, pag Governor's Drive na po. More demolition na rin yun. Ganun ba? Halos maka-acquire na yun. This month. Ganun ba? Mag-drive na po tayo, mababa po yung biyahe. So, ayun na po kami.
Ito po ang Governor's Drive, Toll Plaza. Nalagay na court nila sa Governor's Drive, Plaza, construction ng mini building, yung mga chariot natin, preparation, then ito yung magiging entrance exit ng Governor's Drive. Nandito tayo sa Governor's Drive interchange. Tapos po, kailan ulit yung operation, yung target operation? Yung target natin dito, this is part of subsection 3, by first quarter of 2025. First quarter. We target na makompleto ito. Okay, thank you po. So at least to sir, 97% completed na yung right of way. No? 98% for subsection 3. Konting-konti na lang. Pero buo na yung line, kita na naman si Ariel kanina. No? Medyo nadili lang konti dahil sa weather nga. Medyo binabagyo kami. Malaki talaga factor ng weather. Ano? Yung ano ba yan? UD ba yung sa Arnaldo Highway? Final na lang, Ito yung overpass bridge ng Arnaldo. Yung ginagawa natin. Before that, meron pa interchange dito, yung IB3A. Part ng interchange. 3A, no? IB3A yun, sir, no? IB3. So yung ginagawa dyan na sa may Governor's Drive, yun yung Governor's Drive interchange. IB3. IB3. And then dito, para siyang half trumpet yung interchange niya. Yes, half trumpet ito. Doon ang loop natin sa kabila. Then, papasok dito. So, pag galing ka Kawit, papasok ka doon sa doon, at then aakyat doon sa bridge natin sa dito. Pag galing ka dito, pag Governor's Drive ka, papasok papuntang Laguna, doon ka naman bababa, papuntang Laguna. Sir, may question po si Sir Brad. Hindi, kasi hindi ko matandaan sir kung nabanggit niyo na kanina yung flyover over depress tayo, ilalim tayo sa Governor's Drive. Yan yung ginagawa na tulayan natin ngayon dyan. So sa ilalim tayo. Sorry sir, pakiulit. So, yung sa Governor's Drive, depress tayo dyan. Nasa ilalim tayo ng local road na Governor's Drive. Parang tunnel. Yes, kuhan tayo dyan. Tunnel, no? Nasa baba. Alright, thank you sir. Pilipinas, pagkain man o pagyaman, biyahe man kung saan-saan, kahit pa sino pa ang iyong angkan. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipinas? Halina at libutin ang ating mundo. What's up, Pilipinas? Aming ibibigay ang inyong gusto. What's up, Pilipinas? Ang show na ito'y para lang sa inyo. What's up, Pilipinas? Tutok na. So what's up, Pilipinas? Ibutin ang mundo, kainin ang gusto. Alamin ang tamang daan kung paano ka umasenso. Kasama ang buong tropa ng sa Pilipinas. Aming ibibigay sa mata at ipapadanas ang saya ng what's up, Pilipinas. Tutok na. So what's up, Pilipinas? Ang saya dito sa Pilipinas.
ihahatid sa inyo ng What's Up Pilipinas.